Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so ito mga babayan, breaking news po tayo ngayong gabi po na to, no, sa ating vlog. At ngayon po ay September 30, 2025 mga babayan. Okay, so breaking news, meron pong masamang nangyari, no, dito po kay Kiko Barsaga. No, Congressman na Kiko Barsaga mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, and comment po dyan sa comment section. Okay, so shoutouts na rin, no, sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta mga kababayan. Okay, so eto na nga, no. Nako, grabe itong nangyari na to mga kababayan, no. Dito po kay Congressman na Kiko Barsaga. No, tuluyan na po siyang namaalam mga kababayan, no? Tuluyan na po siyang namaalam at laman po ito ng mga balita po ngayon. No? Ito po 'yan mga kababayan, no? Ayan, tuluyan na po siyang namaalam sa Philippine Army mga kababayan. No, kasi siya po pala, no, ay isang Army Reservist. No, ito po ang balita mga kababayan. Cavite Representative 4th District Kiko Barsaga has been recommended to be delisted as a reservist over social media posts against the military and the police. Philippine Army spokesperson Colonel Luis De Maala said. No, yan po yung sinabi mga kababayan. No, ayan po yan. No, tuluyan na po siyang namaalam sa sa Philippine Army bilang isang reservist mga kababayan dahil tatanggalin na po siya. No, yan po yung balita ngayon mga kababayan, mainit na mainit po yan na pinag-uusapan po ng ating mga kababayan ngayon. Okay, so ito po yung kabuuan ng balita na yan. Okay. Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga has been recommended to be delisted as a reservist over his social media posts against the military and the police. The Philippine Army spokesperson Colonel Luis De Maala, okay, following a thorough and impartial internal investigation, the Philippine Army confirms that Cavite Representative Francisco Barsaga is recommended to be delisted from the reserve force roster. De Maala said in a statement. The decision is in response to Representative Barsaga's speeches and utterances on social media insinuating that the AFP, PNP, and reservists will join the protest on September 21, 2025, declaring the loss of trust in the President by the AFP. No, sinasabi niya mga kababayan, no, na sasama daw po, no, itong mga sundalo, PNP, no, at mga reservists, no, diyan po sa protesta noong September 21, no, na nagsasabing wala na raw pong tiwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga reservists. Okay? So ito po yun, no, has been recommended, delisted. Yan po mga kababayan. De Maala pointed out that Barsaga as a reservist violated the General Headquarters Standard Operating Procedure number 07 on the enlistment, extension, and delisting of AFP Reserve Forces members. Okay, the Army official said Barsaga actions were classified as a grave offense of misconduct. No, misconduct daw po yung ginawa na yan. No, ni Barsaga. 'Di ba mga kababayan? Kasi nga naman napakabastos talaga, no? Kung titignan natin itong Barsaga na to. At yung mga ganyang klaseng tao, diyan tuwan-tuwa, no? Itong mga DDS na to. No? Kahit na nagmumukhang tanga na, tuloy-tuloy pa rin na kinatutuan itong mga DDS na to. Sabi nga ng mga kababayan natin, may something daw, no, dito kay Barsaga. Di ba mga kababayan? Kasi nga yung mga kilos at galaw niya, yung mga salita niya mga kababayan, yung kilos o yung galaw niya, no, at yung mga salita niya mga kababayan, parang hindi po naaayon
no, bilang isang kongresista. 'Di ba? Kahit pa sabihin natin no na medyo may konting saltek, mga babayan, sabihin na lang natin gano'n. No, hindi tama yung kanyang mga pinagagawa. No, meron pa nga siyang video nitong nakaraan na sinasabi niya na sayang wala daw si Sandro Marcos. No, may gagawin na naman siyang hindi maganda, mga babayan. Masyado siyang no, para sa akin, no, masyado siyang nung napansin yung kanya mga ginagawa, no, na mga pag-video na yan, mga kababayan, no, talagang sinunod-sunod na niya. Dati hindi naman ganyan siguro yan, no. Nung ang nakikita ko diyan, mga kababayan, parang siya yung siya ba nakatoka diyan sa Congress para sirain yung mga tao diyan. In a Facebook post, Barsaga shrugged off the development. He said that being delisted as a military reservist does not make him less of a public servant. No? President Ferdinand Marcos can remove me from the Philippine Reserve Forces, but he will never remove my desire to fight for the Filipino people. No? Ito po yung post na yan, mga babayan, yung sinasabi niya na yan. No? Di ba? Marcos can remove me from the Philippine Reserve Forces, but he will never remove my desire to fight for the Filipino people. Philippines versus Marcos. Nagtatawag pa siya ngayon ng people power, mga babayan. Gaano kaya karami yung pupunta dyan? Alam nyo, hindi talaga sila titigil. At etong si Barsaga, ang nakikita ko, no, ang talagang demolition dito sa Congress. No, parang ito yung nakikita ko magiging trabaho niya dyan, no? Taga-demolish. Kasi lahat dinamay na niya eh. No, ultimo si Sandro Marcos, tinatarget na niya, mga kababayan. No? Talagang malala na. Etong si Kiko Barsaga ata. Oh, meron kasi siya rin isang post dito, mga kababayan, no? My allies in the AFP are being targeted by the Marcos administration. It's time to make things seriously. No, tinatarget daw ng Pangulong Bongbong Marcos, no, yung mga allies niya sa AFP. No, alam mo, ilabas mo yung ebidensya, no? Para siyang dito, mga kababayan, na nagtatawag, no, ng mga pwedeng maging kakampi. Ganun lang naman yan. Diba? What if baliktarin natin? Yung mga pro-administration na magtatawag ng Sara resign. Ano kaya magiging reaction na ito, mga to? Diba? Yung ginawa niya na to, mga kababayan, no, na posting niya, kaya siya tinanggal no ng AFP ay dahil sa sarili niyang kagagawan. 'Di ba? Dahil sa sarili niyang kagagawan, dahil do sa pagpo-post niya. Ngayon, anong nangyari? Siya yung naging pabiktim. Siya pa ngayon yung biktima. 'Di ba? Nag-post siya, idinamay niya yung AFP, yung PNP at yung mga reservists. Umaksyon ang AFP laban sa kanya. At tatanggalin siya bilang reservist. In the end, siya yung victim. Diba? Sa huli, siya pa yung pa-victim. Nakita niyo yung logic, mga kababayan? No? Nakita niyo yung very DDS strategy? Diba? Very DDS to eh. No, yung ganitong strategy, yung gagawin nila, no, gagawa sila ng isang senaryo, 'di ba? Tapos kapag gumanti sa kanila, no, yung mga taong involved na yun, at may ginawang aksyon laban sa kanila, in the end, sila yung biktima. Paawa effect na. 'Di ba, mga babayan? Very DDS strategy. Kaya minsan, nakakasawa na, no, napansinin na itong mga tao na to. What if hindi kaya siya tutukan ng mga tao? No, what if hindi na siya tutukan ng ng mga media, ng mainstream media, ng mga vloggers? 'Di ba? Ganyan pa rin kaya ang gagawin nito ni Barsaga?
Tuloy pa rin kaya? Diba? Kasi pumutok lang naman siya simula nung inanuhan niya si Sandro Marcos eh. Diba? Nung talagang dinali niya. Tsaka yung sinasabi niya na siya yung papalit bilang Speaker of the House. Na gusto niya tumakbo, palitan niya si Romualdez. Diba mga kababayan? Very DDS strategy. Tingnan niyo ito, isang posting niya. Congressman Kiko Barsaga is calling for the impeachment of President Marcos due to his inability to bring justice for the hundreds of billions stolen from the DPWH flood control funds. Bakit di mo kaya sabihin yan sa mga Duterte? No, tandaan mo, Kiko Barsaga. Tanging ang Pangulong Bongbong Marcos lang ang nagsagawa ng investigasyon. Tanging Pangulong Bongbong Marcos lang ang humakbang, ang kumilos laban dyan sa na yan. Dyan sa DPWH flood control funds na yan. Dyan sa mga budget insertions. Diba? Painggan mo maigi yung sinasabi ni Congressman Toby. Diba? Kung ikaw nakikinig ka, alam mo, noon na yung Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nabunyag niyan. Yung Pangulong Bongbong Marcos mismo, noong naglabas, noon na itong mga listahan na to, na mga top contractors dyan sa DPWH. At kung hindi dahil sa Pangulong Bongbong Marcos, makinig ka kay Kiko Barsaga, kung hindi dahil sa Pangulong Bongbong Marcos, wala yung investigasyon na yan. Diba? Baka hanggang ngayon tahimik tayo dyan sa usapin ng DPWH na yan. Bakit? Hindi natin alam eh. Hindi alam ng mga kababayan natin. Diba? Hindi alam ng mga kababayan natin. At kung hindi dahil sa Pangulong Bongbong Marcos, hindi ma-open yan. Diba? Kung ikaw, talagang para ka sa sambayan ng Pilipino, dapat yun ang iniisip mo. No? Hindi mo para i-demolish ang Pangulong Bongbong Marcos, ang administrasyon ng Marcos administration, dahil ang mismong Marcos administration ang nagbukas ng pinto para magkaroon ng investigasyon dyan sa DPWH flood control na yan. Dahil noong nakaraang administrasyon, hindi naman nila ginawa yung investigasyon na yan. May ginawa ba silang hakbang? Hindi lang nakaraang administrasyon ng Duterte sinasabi ko dito, mga kababayan. Kahit yung mga nauna pa. Diba? May ginawa ba silang hakbang? Wala. Diba? Tanging Pangulong Bongbong Marcos lang ang nagpa-imbestiga niyan. Ang naglabas niyan in public sa kanyang zona. Tapos ngayon titirahin ninyo. Di sana hindi na lang pala sinabi ni Marcos, ng Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Sana hindi na lang niya sinabi yan. No? Sana hindi na lang niya pinunyag na mayroong mga contractors na ganyan, na mayroong problema sa DPWH flood control. Sana hindi na lang siya nagsalita. Sino ngayon ang totoong may pagmamahal sa bayan? Sino ngayon ang concern sa sambayan ng Pilipino? Sino ngayon ang concern diyan sa mga budget na nawawala na yan? Di ba? Kung hindi dahil sa Pangulong Bongbong Marcos, wala yung investigasyon na yan. No, diyan yung malalaman, mga kababayan, kung sino yung mga putak lang ng putak. No, sabi nga nila, yung latang walang laman, yan yung maingay. Diba? So, yan. Ano masasabi nyo po dyan, mga kababayan? No? I-comment na lang sa ibaba nyo mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Okay, tayo po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.